Ang ADDIE model ay isang kilalang balangkas sa Instructional System Designs or ISD na ginagamit ng maraming mga instructional designer at training developer sa pagbuo ng mga kurso. Ang pangalan nito ay isang acronym para sa 5 yugto na bumubuo nito, katulad ng analysis, design, development, implementation, at evaluation. Ang una ay ang analysis. Sa yugtong ito ay tinutukoy ang mga problema sa pagtuturo ng mga layunin, pati na rin ang kapaligiran sa pag-aaral at ang umiiral na kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral. Sinusuri ang mga pangangailangan at pinagkukunan upang pahusay ang plano ng pagkilos. Ang pangalawa ay ang design. Dito binubuo ang mga layunin sa pag-aaral, mga instrumento sa pagsusuri, mga ehersisyo, nalalaman, pagsusuri ng pagsa, pagpaplano ng mga aralin at pagpipili ng media. Ang pangatlo ay ang development. Sa yugtong ito, nilikha na at pinagsama-sama ang mga asset na nilalaman na inilalarawan sa yugtong ng disenyo. Kung may kasamang e-learning, bubuo o isasama ang mga teknolohiya, magsasagawa rin ng pagsusuri at pagbubuo batay sa feedback. Pang-apat ay ang implementation. Dito binubuo ang mga pamamaraan para sa mga tagapagsanay at mga mag-aaral. Sakop nito ang mga kurikulum, mga resulta ng mga pag-aaral, paraan ng paghahatid at mga pamamaraan sa pagsusulit. Kasama rin ang paghahanda ng mga mag-aaral sa bagong tool o pagre-rehistro. Ang last ay ang evaluation. Binubuo ito ng 2 aspeto, formative at summative. Ang formative evaluation ay naroon ang bawat yugto ng proseso ng ADDIE, habang ang summative na evaluation na isinasagawa sa mga natapos na programa o produkto sa pagtuturo. May mga institusyon na nagbabago sa ADDIE model upang matugunan ang mga partikular na pangangailangan. Halimbawa, ang United States Navy ay may version na itinatawag na PADI plus M na may dagdag na yugto na planning at maintenance. Ang ADDIE model ay isang sistematikong paraan upang lumikha mga epektibong programa sa pagtuturo at pagsasanay. Bagamat may mga limitasyon, nananatiling kapaki-pakinabang ito sa pagbuo ng mga materyales sa pag-aaral. Ito ay ang mga halimbawa ng mga ADDIE at sana'y maunawaan nyo at makunan nyo ng mga maraming kaalaman patungkol sa instructional na ito. Ngayon ay dumako naman tayo sa Merrill's Principal Instructions. Ang Merrill's Principle of Instruction ay isang balangkas sa instructional design na ibinuo ni M. David Merrill noong 2002. Nakautuon ito sa paglikha ng mga karanasan sa pag-aaral na nakasentro sa problema at nagtataguyod ng makabuluhang pagkatuto. Ang layunin ay ma-maximize ang kaalaman mula sa karanasan sa pag-aaral. May 5 pangunahing prinsipyo ang MPI o Merrill's Principle of Instruction. Una ay ang problem-centered. Ang pag-aaral ay mas epektibo kapag nakatuon sa paglutas ng mga tunay na problema sa mundo. Inirekomenda ang paggamit ng mga simulation o sitwasyon na nagbibigay ng mga nakatuon ng karanasan sa pag-aaral. Ang pangalawa ay ang activation. Ang pag-aaral ay mas epektibo kung ang ginagamit ang dating kaalaman ng mag-aaral bilang pundasyon para sa bagong kaalaman. Kailangan ang pag-review at pag-activate ng dating kaalaman bago magpakilala ng bagong konsepto. Ang pangatlo ay ang demonstration. Ang pag-aaral ay mas epektibo kung may malinaw na mga modelo o halimbawa na nagpapakita inaasahang resulta ng pag-aaral. Mahalaga ang paggamit ng iba't ibang media para sa malinaw na pag-unawa. Sumunod naman ay ang application. Ang pag-aaral ay mas epektibo kung may pagkakataon na ang mga mag-aaral na ilapat ang mga kanilang natutunan sa mga tunay na sitwasyon. Ang mga aktibidad na nangangailangan ng aktibong paggamit na natutunan ay mahalaga. At ang huli ay ang integration. Ang pag-aaral ay mas epektibo kung naiugnay ang mga mag-aaral ang kanilang natutunan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kailangan ang mga pagkakataon para maibahagi at mailipat ang natutunan sa iba't ibang aspekto.
Ang mga prinsipyong ito ay maaaring gamitin sa iba't ibang paraan ng pagdidisenyo ng mga materyales sa paggamit, kabilang ang e-learning, ang paggamit ng mga interactive na aktibidad, simulation, at mga tunay na sitwasyon ay mahalaga para mailapit ang mga prinsipyo ng MPI. Ang pagbibigay ng feedback ay mahalaga rin sa proseso ng pag-aaral. Sa kabuuan, ang MPI ay isang kapaki-pakinabang na balangkas para sa pagdidisenyo ng mga epektibong materyales sa pag-aaral na nagtataguyod ng makabuluhang pag-unawa at paglalapat ng kaalaman. Ngayon ay dumako naman tayo sa Bloom's Taxonomy. Ang Bloom's Taxonomy ay isang klasifikasyon ng mga antas ng kognitibong pag-iisip na ginagamit sa edukasyon upang ilarawan ang komplikasyon ng mga layunin sa pag-aaral. Ginagamit ito upang bumuo ng mga katanungan at gawain na napagsisigla sa iba't ibang antas ng pag-iisip ng mga mag-aaral, mula sa pinakamababang antas hanggang sa pinakamataas. Orihinal na binuo ni Benjamin Bloom noong 1956. Naresibo ito noong 2001 na nagre-resulta sa isang mas malinaw at mas pratikal na balangkas. Ang rebisadong Bloom's Taxonomy 2001 ay nagbabago sa ekstruktura mula sa noun-based or knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation tungo sa verb-based na mas magpapakita ng mga aksyon na ginagawa ng mga mag-aaral. Ang mga antas inayos din ng mga magkasusunod mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na antas na kognitibong proseso. Remembering o pag-aalala. Ito ay ang pinakamababang antas na sasangkot ng pag-aalala ng mga impormasyon ng direkta. Ang halimbawa ng mga verb: define, list, name, recall, and recognize. Understanding, pag-unawa. Ito ay ang pag-unawa sa mga kahulugan ng impormasyon. Mga halimbawa ng mga verb ay explain, interpret, summarize, paraphrase, and classify. Sumunod naman ay ang applying or paglalapat. Ito ang paggagamit ng impormasyon sa mga bagong sitwasyon. Mga halimbawa ng mga verb: use, implement, solve, demonstrate, apply. Sumunod ay ang analyzing o pagsusuri. Ito ay ang pag-aayos ng impormasyon sa mga bahagi at pag-uunawa sa relasyon ng mga bahaging iyon. Mga halimbawa ng mga verb: differentiate, organize, attribute, compare, contrast. At ang evaluating naman, ito ay ang paggagawa ng mga pagpapasya o paghatol batay sa pamantayan. Mga halimbawa ng mga verb: critique, judge, assess, justify, support. Creating, ito ay ang pinakamataas na antas na nagsasangkot ng magpaglilikha ng bagong impormasyon o idea. Mga halimbawa: verb na design, construct, plan, produce, invent. Paggamit ng Bloom's Taxonomy sa edukasyon. Ang Bloom's Taxonomy ay kapaki-pakinabang sa pagdidisenyo ng mga layunin sa pag-aaral, pagbuo ng mga tanong sa pagsusulit, at pagtatasan ng mga pag-aaral sa mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng paggamit nito, masisiguro na ang mga guro, ang mga mag-aaral ay hindi lamang nagme-memorize ng impormasyon, kundi naiintindihan, naiilalapat, isinusuri, at nililikha ang kalaman. Makakatulong ito sa pagbuo ng mas malalim at mas makabuluhang pag-aaral. Ayun lamang po para sa Bloom's Taxonomy, at sana'y naunawaan nyo ang tatlong napaka-importante sa ating mga future teacher. Maraming salamat.